Ipinaliwanag ng isang dating kongresista ang implikasyon ng paglalabas ng Cabral Files ni dating Batangas o ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Si MJ Mondihar sa report. Ang ibig sabihin ng sinasabi ni Congressman Leviste, talagang gumaling na ng gusto ang korupsyon na ginagawa. Nasimula pa lang, doon pa lang sa pagbibigay ng budget ng Pangulo, nakapasok na lahat ang mga sinasabing pork barrel. Yan ang basa ni former Congressman Mike Defensor sa paglalabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng Cabral Files. Ang Cabral Files ay koleksyon ng mga papeles, tala at impormasyon na naglalaman ng umunoy irregularidad sa national budget, kabilang ang pork barrel style allocations at mga proyektong may kaugnayan sa DPWH. Nakuha ito ni Leviste mula sa yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naging Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership. Ayon kay former Quezon City Congressman Mike Defensor, ipinapakita ng mga inilabas na dokumento ang bilyong-bilyong pondong inilaan sa proyekto ng mga kongresista. Gayunman, marami sa mga proyektong ito ay hindi kabilang sa priority projects ng national government. So you are talking already of almost 500 to 600 billion going to congressional districts, and not because hindi ito dahil kailangan ng proyekto, pero ito'y kung anong tingin o paniniwala ng isang congressman. Upang mas maunawaan, ikinumpara ni Defensor ang 2025 national budget sa isang bahay na kailangang kumpunihin. Sa halip raw na unahin ang mga sira at delikadong bahagi, ang nangyari ay nagkanya-kanya ng ayos ang bawat nakatira. Meron ho tayong bahay, magkakasama tayo sa isang bahay. Ang ginawa ng mga nakatira doon sa bahay, imbis na tingnan ko ano yung kailangan bang ayusin ang bubong, kailangan bang ayusin ang kuryente, kailangan bang ayusin yung sahig. Ang ginawa, ito, may budget kayong lahat. Yung tig-1 milyon ninyo, ang ginawa na nagpaayos ng kanya-kanyang kwarto. Kaya yung buong bahay nasisira, bumabagsak. Ayon sa datos ng Department of Economy, Planning and Development, 44 na infrastructure projects ang kasalukuyang delayed ang implementasyon. Karamihan sa mga proyektong ito ay nasa transportation sector at pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project Phase 1 na pinondohan ng JICA at ang North-South Commuter Railway System na suportado rin ng JICA at ng Asian Development Bank. Yan ang nangyari sa budget natin. Imbis na tingnan natin kung ano yung kabuuan ng kailangan natin dito sa ating bansa, nagkanya-kanya sa mga distrito. Pati yung mga tinatawag natin foreign assistance, ito yung malalaking proyekto, na malalaking highway, kung ano man. Yan yung tinanggalan ng pondo. Yan nga yung mga kailangan eh. Sa huli, naniniwala ang dating kongresista na walang patutunguhan ang investigasyon sa flood control anomaly dahil ang ending, ang mga napag-utusan lang at mga kalaban sa politika ng administrasyon ang makakasuhan at hindi ang mga totoong mastermind sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. Ang ending sa kanila, si Saldico ang mastermind, maglalagay ng ilang contractors, maglalagay ng ilang DPWH. Doon sa mga congressman at saka senador, babalansin pa kanila. Kung sino makikisama, kung sinong okay na, wala. Yung mga kalaban, ilalagay nila dyan sa kaso. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNA News.